Magandang araw sa inyo mga masugid kong taga-subaybay. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Bago natin simulan ang kwentong ito, ay pindutin nyo muna ang notification bell at mag-like and subscribe kayo sa ating YouTube channel para maging updated kayo sa ating sumusunod na uploads. Yun lamang po, salamat. Ang kwentong ito ay nangyari sa tunay na buhay. Karanasan ito ng magkapatid na itago na lamang natin sa pangalang Carlo at Tomas. Taong 1997, Leyte. Ang kwento kong ito ay nangyari noong naninirahan pa lamang kami sa bundok na masukal at liblib. Kasalukuyan kaming mga rebelde ng mga panahong ito. Semana Santa din ito nang nangyari, kakilabot. Kaya naisip kong ipadala ito sa inyo ngayon. Isang araw, habang kumakain kaming magkapatid sa ilalim ng puno, ay bigla naming nakita ang humahangos at tumatakbo papalapit sa amin ang isa naming kasamahan na itago na lamang natin sa pangalang Renel. Ang sabi ni Renel ay pinapatawag daw kaming lahat ng aming commander dahil may importanteng magaganap na pagpupulong. Agad naman kaming sumunod sa kanya pabalik sa kampo at doon ay naabutan ko silang humihigop ng kape habang nag-aantay sa amin. "Oh, andyan na pala ang magkakapatid. Halina kayo at simulan na natin ang pagpupulong," wika ng commander. Ang sabi sa pagpupulong ay may namataan daw silang rumoronda ng mga sundalo di kalayuan sa aming kampo. Pinaalalahanan din kami ng aming commander na maging alerto sa lahat ng oras dahil maaari nilang matuklasan ng aming kinaroroonan at sugurin. Matapos ang pagpupulong naming iyon, ay agad kaming nagpahinga saglit. Nagising na lamang ako sa tapik ni Tomas. Hindi ko na malayang nakatulog na pala ako dahil sa sobrang lamig at preskong-presko ang hangin sa lugar na iyon. Agad naman akong bumangon para manguha ng kamuting kahoy di kalayuan sa aming kinaroroonan. Habang ako ay nangunguha ay bigla na lamang akong nakakita ng dalawang sundalo. Medyo may kalayuan ang pwesto ko, kaya mukhang hindi nila ako nakita. Minadali ko na lamang ang pagkuha ng kamuting kahoy para makabalik sa aming kampo. Habang ako ay naglalakad, ay bigla akong nakakita ng dalawang ahas na mukhang naglalaban at mukhang nag-aagawan sila sa isang bilog at makintab na bato. Doon ko lang naalala na Biyernes Santo na pala ngayon. Habang ang dalawang ahas ay nag-aaway, bigla kong napansin ang isang malaking ahas ay dahan-dahang tumumba at hindi na gumagalaw pa. Ang isa namang nanalong ahas ay umalis at iniwan ang bato sa tabi ng natalong ahas. Agad ko naman itong kinuha at nilagay sa bulsa. Agad akong umalis sa lugar at nagmamadaling pumunta sa kampo. Wala akong kahit isang pinagsabihan ng mga nangyari sa akin, mga kakilabot. Kahit ang aking sariling kapatid. Ang bato na nakuha ko ay binalot ko sa pulang tela at tinago sa damit. Agad akong tinawag ni commander dahil naghahapunan na daw. Habang naghahapunan ay masaya lamang kaming nagkwekwentuhan ng aking kapatid nang bigla na lamang kaming nakarinig ng dalawang magkakasunod na putok ng baril. Isang kasamahan kaagad sa amin ang bumulugta. Agad kaming nagpulasan at humanap ng pwesto para makaganti ng putok. Habang nagpapalitan ng putok ay naramdaman ko na tinamaan ako ng bala. Agad akong napatingin sa bandang dibdib. Napansin ko ang pasa sa bandang iyon, ngunit nakakapagtataka ay hindi ako nagtamo ng matinding sugat.
Agad naman akong pumesto at gumanti ng putok sa kalaban. Halos umabot ng 3 oras ang palitan ng putok ng baril. Umatras ang aming kalaban dahil mukhang naubusan na sila ng bala. At marami na siguro ang nalagas sa kanilang panig. Nang matapos ang labanang iyon, ay pinili na lamang naming magkapatid na kumalas sa samahan. Hindi naman kami pinigilan ng aming commander. Sa ngayon kakilabot ay matanda na ako. Pinili ko na lamang magtayo ng sarili kong negosyo sa aming lugar. Halos 2 dekada na ang nakalipas magmula nang mangyari ang karanasan kong ito. Ngunit hindi ko pa rin makakalimutan noong ako ay nakakuha ng mutya ng ahas. Ang ganda ng kwentong pinadala mo kung sino ka man. So ayun guys, komento ko lang. Totoo pala talaga yung mga ganito Yung trabungko ng ahas ata yun? Or mutya ng ahas. Kung sino ka man ay napakaganda ng kwento mo. At mabuti din, tama yung landas na tinahak mo dahil nagbagong buhay ka. Pinili mong kumalas sa samahan at nagtayo na lamang ng sariling negosyo sa iyong bayan. At kung sino ka man, saludo ako sa inyo. Saludo ako sa iyo. Yun lamang. Maraming salamat.